Si Easy ay isang taunang lalaki na sa wakas ay nakakuha ng kasintahan, ngunit pinagtaksilan at inatake siya nito sa kanilang unang date. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng buhayin siya ng isang reyna ng demonyo at maging isang napakalakas na demonyo para masira niya ang kanilang mga kaaway sa araw at mga babae sa gabi. Ang kwentong ito ay nagsisimula kay Easy na nangangarap na magkaroon ng kasintahang babae kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang magtama ang kanilang mga mata sa isang pulang buhok na babae na nagngangalang Rias, at mahulog ang loob sa kanya dahil nasa kanya ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, alam niyang hindi niya ito kailanman mapapaibig dahil ito ang pinakamahusay na babae sa paaralan na may malalaking kurba na lumalaban sa mga equation ng isang bilog. Nalaman din niya mula sa kanyang mga kaibigan na ito ay isang maharlika na namumuno sa grupo ng Occult Research Club para sa paaralan. Pagkalipas ng ilang oras, naisip niya kung paano siya maaaring masawi nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong humawak sa ilang malalaking asset. Nang sandaling iyon, isang mahiyain na babae na nagngangalang Amano ang biglang lumapit sa kanya upang yayain siyang lumabas, na nag-iwan sa kanya sa labis na pagkabigla. Kinabukasan, ipinakilala niya si Amano sa kanyang mga kaibigan bilang kasintahan, na labis na ikinagulat ng mga kawawang lalaki. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, niyaya siya nitong makipag-date, at masayang pumayag ito, gulat na gulat pa rin sa kanyang kasalukuyang swerte. Nang sumunod na linggo, hinintay niya ito para sa kanilang date, ngunit isang mukhang baliw na babae ang nagbigay sa kanya ng tarot card na parang wala lang. Maya-maya, nagkita sila ni Amano, at ang katotohanan na ang kanyang taunang sarili ay nakikipag-date pa nga ay labis na ikinatuwa niya. Magkasama, pumunta ang dalawa sa butik para mag-check ng mga damit, pagkatapos ay naupo sila para mananghalian sa isang restaurant, ngunit nang makita ang malalaking asset nito ay nabulunan siya sa kanyang inumin. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa parke kung saan sa wakas ay naglakas loob siyang hawakan ang kamay nito. Habang nagsisimula siyang masiyahan sa pakiramdam ng paghawak sa isang babae, biglang iminungkahi ni Amano na gunitain nila ang kanilang date at nagsimulang isipin ng bida na gusto niya ng halik. Para lang makasiguro, tinanong niya kung ano ang gusto nito at sinabi nito ang kanyang buhay. Gulat na gulat, hiniling ni Easy na ulitin ang sinabi, ngunit bamulong ito na gusto niya itong tapusin. Bigla siyang nag-transform bilang isang fallen angel para ipakita na seryoso siya at pagkatapos ay tinawag ang kanyang sibat para hampasin ito. Kasunod nito, isiniwalat niya na mayroong sagradong kagamitan na may kakayahang magbanta sa kanyang kauri, kaya ang pagpuksa sa kanya ang pinakamahusay na opsyon. Habang nakahiga ito sa kanyang lawa ng dugo, ang tanging pinagsisisihan niya sa buhay ay ang hindi pagkakaroon ng pagkakataong hawakan ang kanyang mga asset. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo ay nagpapaalala sa kanya ng buhok ni Rias at hiniling niya na kung siya ay ipanganak muli, gugustuhin niyang masawi sa sinapupunan ng isang taong kasing ganda ni Rias. Pagkatapos lamang, ang kanyang tarot card mula sa nauna ay gumana at agad na nagpalabas kay Rias, na nakakita ng isang naghihingalong si Easy at pumayag na tanggapin siya, kung iaalay lamang niya ang kanyang buhay dito. Kinabukasan, nagising siya at inisip na ang insidente kagabi ay isang kakaibang panaginip lamang. Sa paaralan, ikinwento niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Amano, ngunit natuklasan niyang wala ni isa sa kanila ang nakakaalala sa kanya. Sa pagsisikap na patunayang umiiral ito, tiningnan niya ang kanyang telepono upang ipakita sa kanila ang numero nito, ngunit napagtanto niyang nawala na ito, na nagpaisip sa kanya kung panaginip lamang ba ang mga nakaraang araw. Nang sandaling iyon, dumaan si Rias sa kanya at binigyan siya ng isang ngiti, na nag-iwan sa kanya ng lubos na gulat dahil sa palagay niya ay wala silang anumang bagay na magkasama. Nang maggabi, sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa apartment ni Motohama upang manood ng isang bagong labas na anime recap. Ngunit patuloy siyang nawawala sa pag-iisip dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang inaf ni Motohama ang mga ilaw, napagtanto ni Easy na bigla siyang nakakakita ng perpekto sa dilim. Ang biglaang pagkaunawang ito ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha, kaya't nagpaalam siya upang umuwi. Habang nasa daan, narinig niya ang isang babae na nagsasalita mula sa milya-milya ang layo at napagtanto na ang kanyang pandinig ay naging abnormal na matalas. Naguguluhan, bumalik siya sa parke upang tingnan kung makakakuha siya ng mga sagot sa nangyayari sa kanya, ngunit nakita niya ang isang fallen angel na nagngangalang Dunasinch na papalapit sa kanya.
Dahil sa takot, aksidente niyang napatalon siya sa lupa bago sinubukang tumakas. Ngunit biglang sumulpat si Donasig sa harap niya at tinawag ang kanyang sibat upang tusukin siya. Bagamat masakit, napansin ni Issy na hindi ito kasing lala ng huling beses na tinusok siya ni Amano. Sinubukan ni Donasig na gawin ang huling atake at nagsimulang umasa si Issy na may magliligtas sa kanya mula sa bangungot. Nang sandaling iyon, isang liwanag ang humarang kay Donasig sa pagkumpleto ng kanyang misyon at ipinaalam ni Rias ang kanyang presensya. Di nagtagal, agad na nahimatay si Issy habang inaatake ni Donasig si Rias, ngunit hinaranggan ito ng kanyang mga alipores. Dito, sa wakas ay napagtanto ni Donasig na ang lugar ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Rias. Kaya, humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit binalaan siya na palaging bantayan ang kanyang mga alipores or huhulihin niya sila. Gayunpaman, nagbanta si Rias na tatapusin siya kung susubukan niya ulit ang ganoong stunt. Kinaumagahan, nagising si Issy at nagulat nang makita ang isang walang damit na si Rias na natutulog sa kanyang kama. Nang magising si Rias at bumati sa kanya, nagsimulang isipin ng bida na nananaginip na naman siya, ngunit kinumpirma ng babae na totoo ang lahat ng kanyang nararanasan. Pagkatapos ay nagpakilala ang babae bilang isang demonyo, at isiniwalat na siya na ngayon ang kanyang master. Samantala, lumakad ang ina ni Issy papunta sa kwarto ni Issy para tingnan ang kalagayan nito, ngunit binuksan ng ina ang pinto nito at nakita siyang nasa isang kompromisong posisyon kasama si Rias. Agad niyang isinara ang pinto, at narinig ni Issy at Rias ang kanyang pagsigaw sa ama ni Issy tungkol sa kanyang nakita. Dahil sa takot, inisip niya kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili at naalala rin na kailangan pa rin niyang malaman kung nagsesyon sila ni Rias noong nakaraang gabi. Nagbihis si Rias at tinanong kung gumaling na ba ang sugat na natamo niya mula sa pag-atake dahil inakala niyang panaginip lang ito. Inisip niya kung paano niya ito naunawaan. Ngunit habang nagsisimula siyang magpaliwanag, bigla siyang natauhan at tinakpan ang kanyang launcher sa kahihiyan. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang ipinaliwanag kung paano niya ibinahagi ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan nito upang pagalingin ito, kaya kinailangan niyang mag-alis ng suot upang yakapin ito. Nang marinig ito, agad na nagwala ang kanyang edukadong isipan, kaya tiniyak niya rito na isa siyang single at ipinaalala rin dito na isa siyang demonyo na dapat niyang pagsilbihan. Pagkalipas ng ilang oras, sinamahan niya ito sa paaralan, na nagpaisip sa ibang mga estudyante kung bakit siya nakikisama sa isang mababang uri ng buhay na katulad niya. Pagpasok sa loob, humingi siya ng paumanhin laban sa kanyang kagustuhan at agad siyang sinuntok ni Matsuda, ang isa pa niyang kaibigan, sa mukha dahil sa pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagsama ng isang babae. Mabilis na pinakalma ni Motohama si Matsuda bago niya pinapunta si Issy upang makipagkita kay Hades at tinanong si Issy tungkol sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, ipinagmalaki lamang ni Issy na nakakita na siya ngayon ng malalaking asset at nagulat ang kanyang kaibigan. Di nagtagal, umayos na si Issy para sa unang klase at si Kiba, ang pinakamagaling na lalaki sa kanyang paaralan, ay lumapit sa kanya upang ipaalam sa kanya na gustong-gusto siyang makita ni Rias. Di nagtagal, dinala ni Kiba si Issy sa silid ng Occult Research Club at ipinakilala siya ni Kiba kay Kuniko, isang unang estudyante. Agad na natuwa si Issy nang makita niya si Kuniko at puno ng mga babae ang club, ngunit nakita rin niya si Rias na naliligo sa shower at pakiramdam niya ay nasawi siya at muling nagkatawang tao sa isla ng mga babae. Si Aquino, ang vice-presidente ng club, ay pumunta upang salubungin siya, ngunit ang kanyang malalaking asset ay nagpahirap sa kanya na mag-concentrate. Lumabas agad si Rias sa shower, at lahat sila ay nagpulong. Habang nag-uusap, isiniwalat ni Rias kay Issy na ang club ay isang simpleng harapan lamang at lahat ng miyembro ng club ay mga demonyo. Ipinaliwanag din niya na si Donasig ay isang fallen angel na sumusubok na manipulahin ang mga tao at sirain ang mga demonyo. Itinuro niya na si Amano ay isa ring fallen angel na nasa parehong pangkat ni Donasig, na ikinagulat ni Issy na kilala niya talaga si Amano kahit wala sa mga kaibigan nito ang nakakaalala sa kanya. Para maintindihan niya, ipinaliwanag niya na ginamit ni Amano ang kanyang mga kapangyarihan tulad ng paggamit niya sa kanya para ay brainwash ang mga magulang nito noong nag-almusal sila sa bahay nito kanina. Pagkatapos ay kinumpirma ni Issy mula sa kanya na gusto siyang tanggalin ni Amano dahil sa sagradong kagamitang taglay nito na isang makapangyarihang sandata.
Para patunayan ito sa kanya, sinabihan niya itong itaas ang kanyang kaliwang kamay at isipin ang pinakamalakas na nilalang na pumapasok sa kanyang isip. Ngunit nahihirapan siyang mag-focus dahil ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa kanyang asset. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang ginagawa nila ito ng paisa-isa, ngunit pakiramdam niya ay maaaring isang pagkakamali ito dahil nakaligtas siya sa pag-atake. Hindi nagtagal ay nalaman niya na nakaligtas lamang siya dahil ang tarot card na kasama niya noong pag-atake ay tumawag kay Rias, at siya ay muling isinilang bilang isang demonyo na dapat magtrabaho para sa kanya kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, opisyal na nila siyang tinanggap sa kanilang grupo at ipinaalam sa kanya ni Rias na kakailanganin niyang makakuha ng mas maraming kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kontrata sa mga tao at pagtanggap ng kabayaran para dito. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya ang proseso dahil baguhan pa lamang siya. Nang malaman niya na maaari siyang makakuha ng isang katulong na gagawin ang anumang gusto niya kung magsisikap siya, ang kanyang edukadong sarili ay labis na nasa sabik na matutupad niya ang kanyang mga pantasya. Dahil doon, ipinakita niya sa kanya ang isang mahiwagang bilog na magagamit niya upang mag-teleport upang tulungan ang mga tao at binigyan siya ng isang inukit na selyo upang ipakita na kabilang siya sa kanyang grupo. Gayunpaman, nang pumasok siya sa mahiwagang bilog, hindi siya nag-teleport. Kaya, kinailangan niyang lumabas gamit ang kanyang bisikleta. Pagdating sa apartment ng kliyente, si Higori. Tumanggi ang kliyente na papasukin siya noong una dahil inaasahan niya si Kuneko. Ngunit nang magsimula siyang umiyak, pinapasok niya siya. Sa loob ng apartment, nalaman ni Isi na gusto lang ng lalaki na buhatin siya ni Kuneko habang nakasuot siya ng cosplay. Nang kalaunan ay hiningi ni Higori ang kanyang talento, ginawa niya ang kanyang pinakamahusay na impresyon sa pamamagitan ng pagtawag dito, ngunit walang lumabas. Nang makita niya ang impresyon nito, napagtanto ng kliyente na isa siyang tagahanga ng isang sikat na serye ng manga na gustong-gusto niya, at nagsimula silang magtalo tungkol sa karakter na sa tingin nila ay pinakamalakas. Pagkatapos niya, bumalik siya sa club at napagtanto na ginugol niya ang buong araw sa pakikipagtalo kay Higori na tuluyan na niyang nakalimutang gumawa ng kontrata dito. Di nagtagal, naantala siya ng isang magandang babae na nagngangalang Kalawana, na isa ring fallen angel, na gustong tanggalin siya. Habang sinusubukan niyang hampasin siya, mabilis niya itong naiwasan, kaya't ipinakita ang kanyang inukit na selyo. Nang makita ito, kinumpirma niya na siya ang napagkamalan ni Donasij na isang gala at sinimulan niya itong hampasin. Naghahanap ng paraan para protektahan ang kanyang sarili, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Rias tungkol sa kung paano ilantad ang kanyang sagradong kagamitan. Kaya, ginamit niya ito at ang kagamitan ay nagpakita ng sarili upang ipagtanggol siya. Agad na tumakbo si Kalawana upang sabihin sa iba habang siya ay nakatitig lamang sa kanyang bagong kagamitan ng may pagkaaliw. Pagdating sa club, ipinaalam ni Ria sa kanya na mayroon na siyang kapangyarihang i-activate at i-deactivate ito anumang oras niya gusto, at nakahinga siya ng maluwag na hindi na niya kailangang dalhin ang mga gamit. Gayunpaman, nagpahayag ng pag-aalala si Rias na malalaman lamang nito sa fallen angel na buhay pa siya, at nangako siyang mag-iingat bago umalis. Kinaumagahan, tumungo siya sa paaralan ngunit naantala siya ng isang tanawin na nagpapasaya sa kanyang edukadong isipan. Kaagad pagkatapos, napagtanto niya na ang tanawin ay pagmamayari ng isang magandang blonde na babae na nagngangalang Asha. Bagamat kamangha-mangha ang tanawing nakikita niya, tinulungan niyang makatayo si Asha at agad na nahulog sa kanyang cute na mukha. Nagpasalamat si Asha sa kanya, ngunit ang talunan na lalaki ay bumulong lamang ng isang mensahe ng error bilang tugon. Nalaman niya na naligaw siya ng landas, kaya sinamahan niya siya sa simbahan ng bayan matapos malaman na isa siyang madre. Habang naroon, bigla niyang napansin ang isang nasugatang bata at pinuntahan niya ito upang pagalingin gamit ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Habang nangyayari ito, biglang nakaramdam si Isi ng matinding kirot sa kanyang kaliwang kamay at inisip kung ano kaya ang sanhi nito. Pagkatapos niyang matapos ang pag-aalaga sa bata, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay at ginamit niya ang pagkakataong ipaliwanag na ang kanyang kapangyarihang magpagaling ay ipinagkaloob ng Diyos. Di nagtagal, nakita nila ang simbahan mula sa malayo at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba habang nakatitig dito. Kaya nang sabihin niya sa kanya na samahan siya sa simbahan kapalit ng isang pasasalamat, mabilis siyang nakaisip ng dahilan para tanggihan ito.
Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na mangako sa kanya na bibisitahin siya sa simbahan kapag hindi na siya gaanong abala at pumayag siya bago umalis. Pagdating sa paaralan, agad siyang binalaan ni Rias na lumayo sa mga lugar ng simbahan dahil ito ay isang teritoryong pag-alit sa mga demonyo. Pagkatapos ay nalaman niya na ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya ay dahil malamang na nakita ng kanyang mga likas na demonyo ang panganib, at ang pananatili sa paligid ng simbahan ay magpapadiin lamang sa kanya ng mga exorcist ng simbahan para sa hapunan. Pagkatapos ng kanilang interaksyon, nagsimula siyang makaramdam ng awa na hindi na niya muling makikita si Asha, ngunit nalaman niya kalaunan na may isang ligaw na demonyong nakakalat sa bayan. Agad na binisita ng grupo ang bahay kung saan pinaghihinalaang naroon ang gala na demonyo. At ginamit ni Rias ang pagkakataong ipaliwanag kay Isi na parang laro ng chess ang galaw ng grupo nila, kaya dapat niyang bantayan ng mabuti kung paano sila maglaban. Nang sandaling iyon, nagpakita ang gala na demonyo at nagsimulang maglaro ng mga asset nito, na ikinatuwa ni Isi na pinapanood niya ang isa sa mga kagustuhan nito ng real time. Di nagtagal, biglang naglabas ng kidlat ang mga asset ng gala na demonyo para paputukan ang grupo, ngunit agad nilang naiwasan ang atake. Pagkatapos ay kumilos si Kiba na parang isang kabalyero sa pamamagitan ng pagputol sa mga braso ng gala na demonyo. Nang dumating ang pagkakataon ni Kuniko, hinawakan siya ng gala na demonyo gamit ang kanyang malalaking ngipin, ngunit kumilos siya na parang isang rook at nakalusot sa loob ng ilang segundo bago masira ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, biglang sinunggaban ng braso ng gala na demonyo si Rias, ngunit agad siyang pinrotektahan ni Isi. Pagkatapos ay kumilos si Akino na parang isang reyna gamit ang kanyang kasanayan sa kidlat upang gawing walang magawa ang gala na demonyo dahil sa pagtatangkang guluhin si Rias. Para sa huling atake, tumawag si Rias ng isang magic circle upang tuluyang burahin ang naligaw na demonyo. At pagkatapos niya, hiniling ni Isi sa kanya ang kanyang responsibilidad, ngunit napagtanto niya na isa lamang siyang mababang ranggong piyon. Determinadong baguhin ang kanyang mga istatistika sa pamamagitan ng pagkuha ng promosyon, binisita ni Isi ang bahay ng kanyang susunod na kliyente at biglang nakaramdam ng masamang kutob tungkol sa walang laman na bahay. Naisip niyang bumalik, ngunit magmumukha lamang siyang mahina sa grupo, kaya tumungo siya sa loob ng silid upang tingnan ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang lawa ng dugo, na nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Nang sandaling iyon, isang pari na nagngangalang Freed, na bahagi ng isang organisasyon ng exorcist, ang biglang lumapit kay Isi upang ipaalam sa kanya na naalis na niya ang kliyenteng pinagkakatiwalaan niya dahil ang kliyente ay nagsimulang umasa sa mga demonyo. Ipinakita rin ni Freed ang kanyang espada ng liwanag at ang kanyang kamanghamanghang baril na ginagamit niya upang paputukan si Isi sa binti. Habang patuloy na nagyayabang si Freed, galit na tinawag ni Isi ang kanyang sagradong kagamitan, ngunit ikinatuwa lamang ito ng isang baliw na si Freed. Gayunpaman, inatake pa rin siya ni Isi, ngunit nabigo ng husto. At habang sinusubukan ni Freed na tapusin siya ng tuluyan, biglang naputol siya ng sigaw ni Asha. Lumabas na si Asha ay assistant ni Freed, at labis siyang nagulat nang makitang si Isi ay isang demonyo dahil kakasali pa lang niya sa simbahan ni Freed. Ipinaliwanag ni Freed sa kanya na trabaho nila ang pagpuksa sa mga walang kwentang taong na-enchant ng mga demonyo. Sinubukan ni Isi na ipaliwanag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing hindi niya kailanman intensyon na magsinungaling sa kanya, ngunit labis siyang natigilan para sumagot at binigyan siya ni Freed ng impormasyon kung bakit hindi sila dapat makipagkaibigan sa mga demonyo na hindi naging madali para sa kanya. Pagkatapos ay sinugod ni Freed si Isi para atakihin, ngunit mabilis siyang ipinagtanggol ni Asha at nagmakaawa kay Freed na iligtas ang buhay ni Isi dahil mabuting tao si Isi. Nang marinig ito, agad niyang sinira ang damit nito. Mabilis siyang sinubukang protektahan ni Isi, ngunit pinigilan siya ng kanyang nasugatang binti. Sinunggaban siya ni Freed at sinimulang saktan gamit ang kanyang mga sandata. Galit na sinabi ni Isi kay Freed na bitawan siya, at pumayag si Freed ngunit hinamon niya si Isi sa isang tunggalian, alam na alam niyang maaaring humantong ito sa kanyang huling hininga. Sinuntok siya ni Isi gamit ang kanyang sagradong kagamitan, na siyang dahilan kung bakit lalong nagalit si Freed. Nangako si Freed na babaguhin siya bilang pinakamasarap na giniling na karne at tinulak siya para atakihin. Nang mga sandaling iyon, nagpakita ang isang mahiwagang bilog at lumabas si Kibo mula sa bilog upang makipaglaban kay Freed.
Lumabas din sina Aquino at Kuniko mula sa bilog pagkatapos nito at lalo lamang itong nagpasabik kay Fried na makapagpapadala siya ng mas maraming tao sa kabilang buhay. Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Fried kung paano niya sila aalisin, biglang nagpakita si Rias upang ilihis ang atensyon ni Fried sa pagtatangkang guluhin si Easy. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Easy kay Rias dahil sa pagiging mahina, ngunit sinabihan siya ni Rias na huwag sisihin ang sarili dahil hindi niya alam na may naliligaw na exorcist sa paligid. Gayunpaman, sinimulang pahirapan ni Fried si Asha dahil tungkulin niyang maglagay ng mahiwagang harang upang pigilan ang mga demonyo na makapasok sa lugar. Nang makita ito, galit na tinawag ni Rias ang kanyang kapangyarihan, ngunit ipinagmalaki lamang ni Fried ang mahiwagang butas na ipinapatawag niya upang limunin silang lahat. Dahil ang pagkuha kay Easy ang pangunahing prioridad ng grupo, sinabihan ni Rias si Aquino na tawagin ang Magic Circle at inihagis ni Kuniko ang isang bagay kay Fried upang ilihis ang atensyon niya. Dahil dito, umalis ang grupo, ngunit sinabihan sila ni Easy na isama si Asha, para lamang malaman niya na imposible ito dahil tanging mga miyembro lamang ng kanilang grupo ang maaaring gumamit ng Magic Circle. Gayunpaman, tinawag niya ito, ngunit nawala lamang siya sa huli. Pagbalik nila sa club, pinagaling ni Rias si Easy. At pagkatapos nito, mahinahon siyang nagdahilan para makipagkita kay Aquino para sa pangalawang round ng paggamot. Habang ginagawa ito, nalaman niya na si Fried ay isang gala na exorcist na ngayon ay naglilingkod sa ilalim ng mga fallen angels. At iniisip niya kung ganoon din si Asha. Ngunit sinabihan siya ni Rias na huwag na lang siyang mag-alala dahil iba siya kay Asha. Nanghina lang siya nang marinig ito dahil hindi niya kayang iligtas si Asha ng mag-isa. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-ensayo sa parke kinabukasan para magpalakas, ngunit nabigo siya. Nang sandaling iyon, nakasalubong siya ni Asha at pumunta sila sa isang restaurant para sa brunch. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa misyon nito sa parke at mabilis niyang sinabi na namamasyal lang siya. Pagkatapos nilang kumain, isinama siya ni Easy sa isang masayang date para makabawi sa pag-iwan sa kanya noong inatake siya. Habang ginagawa ito, gumawa si Asha ng isa pang round ng pagpapagaling para sa kanya at ginamit niya ang pagkakataong ito para tingnan ang napaka-cute nitong mukha. Pagkatapos niyang gawin iyon, nagsimula siyang tumalon-talon para ipakita na gumaling na siya, na nagpagal ng loob niya. Pagkatapos ay ibinahagi niya sa kanya kung paano siya pinabayaan ng kanyang mga magulang noong siya ay ipinanganak at kinuha siya ng isang simbahan upang palakihin. Pagkatapos, isang araw, pinagaling niya ang isang sugatang aso na napadpad sa kanilang simbahan. At dahil doon, ipinadala siya sa isang mas malaking simbahan kung saan inutusan siyang magpagaling ng mga may sakit. Sa isa sa mga araw na ito, pinagaling niya ang isang demonyo. Ngunit lalo lamang itong ikinagalit ng simbahan sa kanya at tinawag nila siyang mangkukulam. Ang pagkarinig sa kanyang kwento ay nagpaisip sa kanya na nagtatrabaho lamang siya para sa mga fallen angel dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Ipinaalam din niya sa kanya na hindi niya alam na gumagawa pala ng mga kakilakilabot na bagay ang mga fallen angel. Ngunit naniniwala siya na kinakaharap niya ang lahat ng mga problemang ito dahil sinusubukan siya ng Diyos at kung malalampasan niya ang pagsubok, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangarap. Tila, ang kanyang pangarap ay makipagkaibigan dahil wala siyang kaibigan. Kaya, nangako si Easy na magiging kaibigan niya dahil umaarte na sila na parang isa. Noong una ay tumanggi siya dahil ayaw niyang ma-stress ito, ngunit mapilit ito, kaya pumayag siya. Gayunpaman, agad na sinira ni Amano ang kanilang pagsasama upang sunduin si Asha, na sa katunayan ay tumakas mula sa simbahan. Bago pa man makapagpaliwanag si Asha sa kanya, tiniyak niya rito na nalaman na niya ang lahat. Pagkatapos ay tinawag ni Amano ang kanyang magaan na sibat upang ipakita na seryoso siya. Kaya agad na tinawag ni Easy ang kanyang sagradong kagamitan upang protektahan si Asha. Nang makita ito ni Amano, natawa lamang siya na parang nanunood siya ng palabas sa circo at ipinaalam niya rito na ang kanyang kagamitan ay isang mahinang bagay lamang na pansamantalang nagdedouble sa kanyang kapangyarihan. Patuloy niya itong kinutya dahil sa paniniwalang makakasama niya ang isang talunang tulad niya. At ang pagkarinig nito ay nagparamdam sa kanya ng pagkatalunan. Kahit na ganoon, ginamit pa rin niya ang kanyang sagradong kagamitan ngunit ang magaan na sibat ni Amano ay lumapag upang tusukin ang kanyang katawan.
Agad na sinimulang pagalingin ni Asha ang kanyang pinsala at tinawag ni Amano si Asha na sumunod sa kanya dahil ang kanyang pagpapagaling ay isang napakasagradong kagamitan kumpara sa walang kwentang kagamitan na taglay ni Isi. Tumanggi si Asha at nangako si Amano na ililigtas ang buhay ni Isi habang sinusundan niya ito. Mabilis na sinubukan ni Isi na ipagtanggol si Asha, ngunit gumamit si Amano ng isang spell na nagpadala sa kanya diretso sa pool. Nang makitang walang pagkakataong manalo si Isi, pumayag si Asha na sumunod kay Amano para protektahan ito. Pagbalik sa club, sinampal siya ni Rias dahil sa pakikisangkot kay Asha at ipinaalala sa kanya na imposibleng matulungan siya. Ngunit sinabihan lang ni Isi si Rias na palayasin siya sa grupo dahil isa lamang siyang pawn. Ang pagkawala niya ay hindi dapat maging isang pananagutan ngunit sinabihan siya ni Rias na tumahimik. Pagkatapos ay isiniwalat niya sa kanya na bilang isang pawn, mayroon siyang espesyal na kakayahang makakuha ng kapangyarihan ng ibang miyembro maliban sa kapangyarihan ng hari kung magsisikap siya. Gamit ang kanyang sagradong kagamitan na maaaring doblehin ang kanyang kapangyarihan, hindi siya mapipigilan kung gagamitin niya ang kanyang lakas ng loob. Hindi nagtagal ay pinutol siya ni Akino at Bamulong na mayroon silang agarang issue. Kaya sumama siya sa kanya. Determinadong patunayan ang kanyang sarili, lumabas si Isi upang iligtas si Asha. Ngunit nagpa siya si Nakiba at Kuniko na sumunod sa kanya bago siya gawing tinadtad na karne ng simbahan. Samantala, binisita ni Rias at Akino ang isang anghel na nagngangalang Mitilt, na nagbabantay sa kakahuyan upang pigilan ang mga demonyo na palihim na pumasok sa simbahan. Nang marinig mula sa kanila na papasok ang mga demonyo sa simbahan sa pamamagitan ng harapang gate nito, nagsimulang mag-alboruto si Mitilt, ngunit agad niyang napagtanto na dahil ang dalawa ang pinakamakapangyarihan sa kanilang grupo, hindi sila dapat magkaroon ng problema sa iba pang mga demonyo. Habang nangyayari ito, nagbabantay sina Isi, Kiba, at Kuniko sa labas ng harapang gate ng simbahan upang tingnan kung ligtas itong pasukan. Ginamit ni Isi ang pagkakataon upang pasalamatan si Kiba sa pagsama sa kanya ngunit nalaman niyang may matinding pagkamuhi si Kiba sa mga anghel at pari. Di nagtagal, pumasok sila ng walang ingat sa simbahan at nilapitan sila ni Fried upang salubungin sila bago ilabas ang kanyang mga sandata upang atakihin sila bilang kabayaran sa pananakit sa kanyang pagmamataas noong kanilang huling laban. Gayunpaman, tinanong lang ni Isi kung nasaan si Asha at isiniwalat ni Fried na nagsasagawa sila ng isang ritual sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay nakipaglaban ang tatlo sa kanya sa isang matinding laban upang makarating kay Asha. Habang patuloy silang nakikipaglaban, napagtanto ni Isi na mayroon ding sagradong kagamitan si Kiba at sinamahan niya ito dala ang sarili niyang sagradong kagamitan. Samantala, sa kakahuyan, tinawag ni Mitilt sina Kalawana at Donasij upang gambalain sina Rias at Akino sa pagliligtas sa kanilang grupo. Ginaya ni Isi ang kapangyarihan ni Kuniko at binigyan si Fried ng isang malakas na suntok na nagpapunta sa kanya sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Fried, kaya binato siya ni Kuniko ng isang mabigat na bagay upang pigilan siya. Dahil sa pagtangging bigyan ng pagkakataon ang mga demonyo na tanggalin siya, tumakbo siya palayo at ipinakita sa kanila ni Kuniko ang daanan patungo sa ilalim ng lupa. Pagbalik sa kakahuyan, naglagay si Akino ng isang mahiwagang harang na nakakulong sa mga fallen angel dahil orihinal nilang plano na tulungan ang iba. Pagdating sa ilalim ng lupa, nakita nila ang isang Asha na halos walang damit na nakabitin na parang isang kordero na inihain, at agad siyang tinawag ni Isi. Habang tumatakbo siya upang salubungin siya, pinaputukan siya ni Amano gamit ang kanyang sibat at ipinaalam sa kanila na malapit nang matapos ang ritual. Nang makita nilang umiiyak sa sakit si Asha, napagtanto nila na gusto pala ni Amano na nakawin ang sagradong kagamitan ni Asha. Kaya, nang mawalan ng malay si Asha, ang kanyang sagradong kagamitan ay nahulog sa mga kamay ni Amano. Tila, matagal nang hinahangad ni Amano ang mga kapangyarihan ni Asha, at ang paglalagay ng sagradong kagamitan ni Asha sa kanyang katawan ngayon ay nagpaparamdam sa kanya na parang ngayon lang siya nakapagbukas ng isang bagong aura. Gayunpaman, tumakbo si Isi upang salubungin si Asha, ngunit pinigilan siya ng mga alipores ni Amano. Kaya, tinulungan siya ni Kiba na labanan ang mga kalaban. Dahil doon, sumugod si Isi sa tabi ni Asha upang kunin siya, at habang mahina siyang nakatitig sa kanya, tumindi ang pagnanais na protektahan siya nito. Casual na ipinaalam ni Amano sa kanya na maaari na niyang makuha si Asha ngayon,
ngunit hindi niya ito tinatanggap at inutusan siyang ibalik ang sagradong kagamitan ni Asha. Sinabihan lang siya ni Amano na tumigil sa pag-arte ng walang katotohanan dahil plano pa rin niyang tapusin silang lahat. Dahil sa pagkadismaya, ikinwento ni Isi kung paano niya pinlano na pahalagahan ang kanyang relasyon kay Amano noong una silang nagkita, ngunit kinutya lang siya ni Amano dahil sa pagiging isang madaling malinlang at mahinang talunan. Habang patuloy siyang kinukutya, nagalit siya. Ngunit sa halip na atakihin siya, tumakbo siya kasama si Asha upang maghanap ng mga paraan upang iligtas siya habang patuloy na pinoprotektahan sila ni Nakiba at Kuniko sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga alipores ni Amano. Pagdating sa pasukan, naisip niyang hintayin si Nakiba at Kuniko, ngunit sinabihan nila siyang umalis doon. Kaya, sumunod siya at ibinalik siya sa simbahan. Sa oras na ito, malapit nang kumatok si Asha sa pinto patungo sa kabilang buhay. Kaya, umiiyak na nakinig lamang siya sa kanya na pinag-uusapan ang lahat ng kamanghamanghang bagay na gusto pa rin niyang gawin nila ng magkasama. Gayunpaman, natuwa lamang siyang makita na talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Kaya, nagpasalamat siya sa kanya bago ipikit ang kanyang mga mata. Nang makita ito, napaiyak ng husto si Isi at nagmakaawa siya sa Diyos na buhayin siyang muli, hindi alintana na isa siyang demonyo. Hindi nagtagal ay pinutol ni Amano ang kanyang emosyonal na sandali upang kutsain siya sa pagsisikap na magsisi sa simbahan. Habang nangyayari ito, ipinagmamalaki ng mga fallen angels sa kakahuyan kung paano walang pagkakataon si Isi sa kanilang Amano. Habang patuloy nilang kinukutya si Isi dahil sa pagkahulog sa mga panlilinlang ni Amano, agad na nagalit si Rias dahil pinagtatawanan nila ang kanyang alipin. Kaya, naglagay siya ng spell sa fallen angel upang harapin sila. Pagbalik sa simbahan, ipinakita ni Amano ang kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit mas nag-aalala si Isi sa kapakanan ni Asha. Kaya kinukutya niya ito dahil hinayaan niya itong masawi sa simula pa lang. Dahil alam na niya ang kanyang kawalan ng kakayahan at nais niyang baguhin iyon, sinimulan niyang isipin ang mga asset ni Rias upang palakasin ang kanyang determinasyon at kalaunan ay tinawag niya ang kanyang sagradong kagamitan upang salakayin si Amano. Gayunpaman, iniwasan ni Amano ang kanyang atake at tinusok siya gamit ang kanyang sibat. Kahit na masakit ito sa kanya, tinanggal niya ang mga ito sa kanyang katawan dahil naniniwala siyang wala ang mga ito kumpara sa pagdurusa ni Asha. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina at ipinaalam sa kanya ni Amano na naabot na niya ang kanyang mga limitasyon ngunit pinuri niya ito dahil sa pagiging isang matigas na tao kahit na isang mababang ranggo na demonyo. Habang lumuluha, tinawag niya ang Demon King upang tingnan kung bibigyan nila siya ng pabor, na nagpaisip kay Amano kung ang sakit ba ang dahilan kung bakit siya nawalan ng isang selula sa kanyang ulo. Gayunpaman, bigla siyang tumayo, na ikinagulat niya dahil hindi naman dapat. Pagkatapos ay kinumpirma niya na pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay anumang oras, ngunit ang nakakainis na mukha nito ay labis na ikinainis niya kaya ang tanging inaalala niya ay paghihiganti. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang sagradong kagamitan upang bumuo ng isang high-class shockwave. Natakot siya nang makita ang kanyang bagong anyo, kaya't tumakas siya, ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay at sinuntok siya ng buong lakas, na kalaunan ay nagpalabas sa kanya sa simbahan. Agad na sumugod si Kiba sa kanyang tabi upang tulungan siya at pinuri siya sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Nalaman ni Isi na inutusan ni Rias si Kiba na huwag siyang tulungan. Pagkatapos ay kinumpirma ni Rias sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano niya nakasalubong sina Kiba at Kuniko matapos tapusin ang mga fallen angel. Di nagtagal, bumalik si Kuniko kasama ang Nat along si Amano at ipinakilala ni Rias ang kanyang sarili kay Amano. Ipinaliwanag ni Rias kay Amano na binura na niya ang kanyang mga kaibigan at inatake niya lang sila dahil sa hinala niyang may pinaplano sila matapos salakayin ni Dunasij si Isi. Dahil sa pakiramdam na mahalaga siya, tinanong ni Isi si Rias kung nakipaglaban ba sila para sa kanya, ngunit napansin lang ni Rias na ang kanyang sagradong gamit ay naging isang boosted gear. Ginamit ni Rias ang pagkakataong ipaliwanag kay Amano na si Isi ay talagang nagtataglay ng isang napakalakas na gear. Nang makitang naubusan na siya ng swerte, nag-transform si Amano bilang isang cute at mahinang babae para makuha ang atensyon ni Isi, ngunit tumanggi si Isi na mahulog sa kanyang alindog. At binatikos siya ni Rias dahil sa pag-aakalang gagana ang kanyang teknik. Pagkatapos noon, natanggap ni Rias ang sagradong gamit ni Asha, at sinubukan nilang ibalik ito kay Asha,
ngunit dahil nasawi na siya, magiging mahirap ito. Mapait na sinabi ni Issy na hindi siya sapat na malakas para tulungan siya. Kaya, nangako si Rias na bubuhayin siyang muli bilang isang obispo, at magtatrabaho siya bilang kanyang tagapaglingkod. Di nagtagal, sinimulan ni Rias ang ritual para kay Asha at nabuhay muli si Asha. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rias kay Issy na binuhay niya lamang siya dahil sa kanyang kakayahang magpagaling. Kaya, siya ang namamahala sa pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Issy kay Rias upang magtanong tungkol sa iba pang mga pawn tulad niya at ng kanyang grupo. Pagkatapos ay nalaman niya na siya lamang ang kanyang pawn dahil kinailangan niyang gamitin ang iba pa niyang mga pawn upang buhayin siyang muli bilang isang demonyo matapos malaman ang tungkol sa kanyang sagradong kagamitan. Ang pagkarinig nito ay nagparamdam sa kanya ng espesyal, at biglang hinalikan ni Rias ang kanyang noo bilang isang good luck charm, na nag-iwan sa kanya ng pananabik. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakita ni Asha ang kanilang maliit na pagpapakita. Ngunit dahil siya ay masyadong dalisay, nagmakaawa na lang siya sa Diyos na patawarin ang kanyang mga mata para lamang siya ay tamaan. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Rias na siya ay isang demonyo na ngayon, kaya kailangan niyang kumilos ng naaayon. Di nagtagal, sumali ang iba sa kanila at iminungkahi ni Aquino na magdaos sila ng isang salo-salo para sa kanilang pinakabagong miyembro. Nang sumunod na linggo, biglang natagpuan ni Issy ang malasutlang damit ni Asha sa silid ng club, at bago pa niya lubos na maintindihan ang nangyayari, hinampis siya ni Kuniko sa ulo gamit ang isang pamalo dahil inakala niyang ninanakaw niya ang mga ito. Sakto lang, lumabas si Asha mula sa banyo at humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa mga ito roon, na inaangkin na nangako si Rias na malapit na siyang makahanap ng apartment na matutuluyan niya. Di nagtagal, nalaman niya mula kay Rias na magpa-practice siya ng mga early morning drills kasama niya dahil mukhang pandak na kalansay ito. At pagkatapos niyang umalis, ipinaalam niya kay Asha ang update sa kanyang paghahanap ng apartment. Kinabukasan, lumabas si Issy upang simulan ang kanyang morning training kasama si Rias. Pagkatapos mag-jogging, sinanay siya ni Rias kung paano mapapabuti ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit ang katotohanan na nararamdaman niya ang mga asset nito sa kanyang likod ay nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate. Para sa susunod na round, kailangan niyang mag-press up habang nakaupo ito sa kanyang likuran, ngunit ang pakiramdam ng malaki na pancake nito na nakapatong sa kanyang likuran ay nagpabaliw sa kanya, kaya kinailangan siyang sampilin ni Asha para makapag-concentrate. Di nagtagal, nakipagkita si Asha sa kanila para maghain ng tsaa ayon sa utos ni Rias, at hinimok sila ni Rias na sumunod sa kanya sa apartment ni Issy. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang mga gamit ni Asha sa kanyang pasukan, at ginamit ni Rias ang pagkakataon para ipaalam sa kanya na titira si Asha sa kanyang bahay. Magkasama silang pumasok sa loob para ipaalam sa kanyang mga magulang na gustong-gusto ni Asha na manatili sa kanilang bahay. Bagamat nag-aalala sila dahil ang kanilang anak ay halos may edukadong isip, iminungkahi ni Rias na sanayin nila si Asha na maging isang may bahay. Natuwa ang kanyang mga magulang nang marinig ito dahil nakita nila ito bilang isang pagkakataon para sa kanilang dalawa na maging lolo at lola sa kanilang magiging apo. Mabilis na humakbang si Asha para ipagtanggol si Issy, ngunit lalo lamang itong nagpasabik sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, ipinakilala ni Asha ang sarili sa klase ni Issy bilang isang bagong estudyante, at agad na nabaliw ang mga kaibigan ni Issy sa kanyang itsura. Gayunpaman, nang pag-usapan niya kung paano siya nanatili sa apartment ni Issy, agad siyang pinagalitan ng mga kaibigan nito dahil palagi niyang kinukuha ang mga babae at iniiwan silang nauuhaw. Habang nangyayari ito, binalaan din ng mga babae sa klase si Asha na laging i-lock ang pinto ng kanyang silid dahil si Issy ay isang cultured na tao. Pagkatapos nilang matapos ang mga klase para sa araw na iyon, nagulat sina Issy at Asha kay Rias, na nagpaalam kay Asha na gugustuhin niyang magsimula siyang makipagkontrata sa mga tao. Bilang kanyang senior, nag-aalala si Issy na baka masyadong maaga pa para sa kanya. Ngunit tiniyak sa kanya ni Aquino na magiging maayos si Asha dahil kung pagbabatayan ang ranggo ng kapangyarihan, si Asha ang pangatlo sa pinakamakapangyarihan sa grupo. Bagamat dapat sana'y ipinagmamalaki niya ito, nakaramdam ng selos si Issy at nangakong mas magsisikap pa. Kaya, hiniling niya na siya ang ipadala sa halip na si Asha, na sinasabing hindi pa rin pamilyar si Asha sa lugar.
Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating siya sa apartment ng kliyente para lamang makita niya si Milton, isang malaking lalaki na nakadamit na parang miyembro ng cast sa isang palabas sa Broadway sa kindergarten. Mabilis niyang kinumpirma kung tumawag si Milton ng isang demonyo, at sumagot siya na ginawa niya iyon dahil gusto niya ng isang demonyo na gawin siyang isang mahiwagang babae at bigyan siya ng mga kapangyarihan sa pantasya. Sumagot siya na mukhang pantasya na siya, ngunit nagsimulang umiyak si Milton. Nag-aalala na baka alertuhan ni Milton ang kanyang mga kapitbahay, iminungkahi niya na ayusin nila ang bagay na ito sa loob ng kanyang apartment, ngunit bumalik si Milton na may dalang anime tungkol sa mga mahiwagang babae na gusto niyang panoorin nila ng maramihan para makakuha ng inspirasyon si Izzy mula rito. Pagkatapos niyang matapos kay Milton, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Rias habang pauwi dahil gusto nito ng mga detalye kung paano natapos ang trabaho. Kinabukasan, habang nasa klase ng physical education, nawala sa isip si Izzy habang naaalala niya ang pag-uusap nila ni Rias noong nakaraang araw tungkol sa kawalan niya ng kakayahang bumuo ng kontrata sa kahit sinong kliyente. Dahil sa pagkadismaya sa sarili, hindi siya pumasok sa klase at umidlip sa club room. Maya-maya, nagising siya at nakita ang isang walang damit na si Rias na natutulog sa tabi niya. Natukso, lumapit ang kanyang mga kamay para hawakan ang mga asset ni Rias, ngunit nagising din ito, at natakot siya. Nalaman niya na hindi siya masigla, kaya nagpasya siyang umidlip sa tabi niya at hindi siya makatulog nang nakasuot ng damit. Nang maramdaman niyang nahuhumaling ito sa mga asset ni Rias, sinabihan niya itong hawakan ang mga ito, at agad na nabaliw ang kanyang talunan na sarili, para lamang mapagtanto niya na may kondisyon ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang gumawa ng kontrata sa isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, sinamahan niya siya sa kanyang susunod na trabaho bilang isang supervisor, ngunit nakita nila si Susan, isang kabalyero na tila tumigil sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay ipinaalam ni Susan sa kanila na kailangan niya ng isang taong sasama sa kanyang kolehiyo upang kunin ang ilang mga tala na naiwan niya roon, sinasabing ang kanyang eskwelahan ay palaging nakakatakot sa gabi. Di nagtagal, sinamahan ni Izzy si Susan sa kanyang eskwelahan, at nagtataka siya kung bakit palagi siyang pinapatawag ng mga kakatuwang tao. Matapos makumplito ang gawain, nasasabik siya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng ilang asset para sa kanyang sarili. At habang ang kanyang edukadong pag-iisip ay nagsisimulang mag-isip kay Rias, biglang sinabi ni Susan sa kanila na mayroon siyang isa pang kahilingan. Dahil sa pagkadismaya, nakinig siya kay Susan na nag-uusap tungkol sa kung paano siya masyadong nahihiya na lapitan ang kanyang crush at nanais niyang bigyan nila siya ng mga mungkahi kung paano ito gagawin. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Susan na sumulat ng isang liham sa kanya at mabilis niyang sinimulang isulat ang liham. Nang matapos siya, ipinadala niya ang sulat na may kasamang palaso at kinabukasan, hinintay nila ang pagbabalik ng kanyang minamahal na may kasamang tugon. Di nagtagal, lumapit sa kanila si Hori, isang kabalyero na may palaso na nakasukbit sa kanyang helmet. At pagkatapos magtitigan ang dalawang kabalyero ng ilang sandali, ipinaalam ni Hori kay Susan na pinahahalagahan niya ang sulat nito at nais niyang mag-date sila. Tuwang-tuwa silang tinitigan ni Rias at nagrereklamo tungkol sa kung paano sila mukhang perpektong magkasintahan nang bumalik siya sa club room kasama si Izzy. Pagkatapos niya, ipinaalala niya sa kanya ang pangakong ginawa nito sa kanya. Kaya, sinabi niya sa kanya na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanyang mga asset sa susunod na 5 segundo. Ang biglaang ultimatum na ito ay nagpapanik sa kanya, at nang sa wakas ay nakapaglakas loob na siya sa ika-4 na segundo, ginambala sila ni Asha at ng iba pa. Ang nakakatawang ekspresyon niya sa kanyang nabigong pagtatangka ay nagpatawa kay Rias at niyakap niya ito bilang kabayaran, na nag-iwan sa kanya ng pamumula. Pagkalipas ng 2 araw, ipinaalam ni Rias kay Izzy at Asha na kailangan nilang kumuha ng mga mahiwagang alagang hayop. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mahiwagang alagang hayop, na kalaunan ay nagbago sa mukhang baliw na babae na nakita niya noong nakikipag-date siya kay Amano. Ipinakita rin nina Akino at Kuniko ang kanilang mga alagang hayop, ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Kiba, sinabi ni Izzy sa kanya na hindi siya interesado. Ipinaliwanag ni Rias na mahalaga para sa kanila na makakuha ng isa dahil ang alagang hayop ay tutulong sa kanila sa ilan sa kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ay tinanong siya ni Asha kung paano makakuha ng isa,
Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, biglang pumasok ang mga miyembro ng konseho ng estudyante sa kanilang silid ng club. Lumabas na naroon ang konseho ng estudyante para sa isang courtesy visit at doon nalaman ni Issy na ang mga miyembro ng konseho ng estudyante ay mga demonyo rin. Hinimok ni Suna, ang pinuno ng konseho ng estudyante, si Saji, ang kanyang payon, na kilalanin ang grupo ni Rias. Ngunit habang nilalapitan niya si Asha upang kamustahin, biglang nagselos si Issy at hinawakan ang mga kamay ni Saji na naging dahilan upang magtalo ang dalawang lalaki. Habang patuloy silang nagtatalo, ipinagmalaki ni Saji na mayroon na siyang mahiwagang alagang hayop at sumagot si Issy na malapit na siyang makakuha ng sarili niya. Nang marinig ito, kinumpirma ni Suna ang pahayag ni Rias at nag-alala dahil plano rin ng kanyang grupo na kumuha ng ilang mahiwagang alagang hayop. Ngunit ang lalaking namamahala sa buong proseso ay tumatanggap lamang ng isang grupo sa isang buwan. Iminungkahi ni Rias na sila ang magdedesisyon kung sino ang sasali sa isang laro. Kinabukasan, naglaban ang dalawang grupo sa isang laro ng tennis. At habang patuloy silang naglalaro, ang mga mata ni Issy na may laser shades ay patuloy na sinusuri ang kanilang malasotlang kasuotan. Di nagtagal, mas maraming estudyante ang sumali upang manood ng laro, ngunit ang dalawang grupo ay nadala ng simulan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang maglaro. Dahil dito, ang laban ay naging walang tiyak na desisyon at ipinaalam ni Rias sa kanyang grupo na nagpasya na silang maglaro ng dodgeball. Kinabukasan, nagtipon ang grupo sa gym ng paaralan upang magsanay bago dumating ang grupo ni Suna. At habang tinutulungan ni Akino si Asha sa kanyang pag-uunat, ang isip ni Issy na may pinag-aralan ay patuloy na inilalarawan sila na nagsesesyon. Pagkatapos nilang matapos ang pagsasanay, iniabot ni Issy ang mga headband ng grupo na espesyal niyang ginawa noong nakaraang gabi bilang isang paraan ng paggawa ng isang bagay na makabuluhan para sa grupo. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Suna, at nagsimula ang isang matinding laro ng dodgeball. Habang naglalaro, nagsimulang mag-alala sina Asha at Issy kung paano naging survival of the fittest ang isang simpleng laro ng dodgeball. Sinubukan ni Suna na pakainin ang takot ni Issy sa pamamagitan ng pag-itsa ng bola papunta sa kanya. Nang makita ito, nagsimula siyang tumakbo na parang manok na walang ulo para maiwasang matamaan hanggang sa tuluyan siyang tamaan ng bola sa kanyang launcher. Agad niyang hinalikan ang sahig at nang sumugod si Asha sa kanya para pagalingin siya, tumanggi siya dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang launcher na kasing laki ng isang toothpick. Nagpasya si Asha na pagalingin siya nang nakasuot ng damit habang ang iba pang miyembro ng grupo ay nangakong ipaghihiganti ang pinsala ni Issy. Sa susunod na round, tinamaan ni Kuniko si Saji sa tiyan at agad siyang nawalan ng malay. Dahil dito, si Suna na lang ang natitirang tao sa kanyang grupo. Ngunit bago pa sila makapunta sa susunod na round, natapos ang oras ng laro at nanalo ang grupo ni Rias. Pagkatapos ng laro, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay sa kanilang club room. Pagkatapos nito, nag-teleport sila papunta sa kakahuyan para kumuha ng ilang mahiwagang alagang hayop para kina Issy at Asha. Pagdating doon, nagsimulang magreklamo si Issy tungkol sa kung gaano katakot-takot ang hitsura ng kakahuyan. Nang sandaling iyon, tinawag sila ni Zatoji, ang lalaking namamahala sa paghuli ng mga mahiwagang alagang hayop, at tinanong sila kung anong uri ng mahiwagang alagang hayop ang hinahanap nila. Sumagot si Issy na gusto niya ng isang cute na alagang hayop, ngunit hindi ito pinayuhan ni Zatoji. Gayunpaman, nang ipaalam ni Asha kay Zatoji na gusto rin niya ng isang cute na alagang hayop, agad siyang nangako na kukuhanan niya ito, kaya nainggit si Issy. Una, dinala sila ni Zatoji sa lawa upang tingnan ang espiritu ng tubig. At base sa pangalan nito, inaasahan ni Issy na makakakita ng isang napakagandang diyosa na parang si Ivana, ngunit natuklasan niya na ang diyosa ay mukhang isang hitman, at agad siyang nawalan ng malay sa gulat. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap at nakakita ng isang sprite dragon. Nang marinig ang mga kahangahangang katangian ng maliit na nilalang na ito, nagpasya si Issy na kunin ito, ngunit naantala siya ng ilang kakaibang slime na biglang sumaikop sa katawan ng mga babae. Pagkatapos ay sinimulang kainin ng slime ang kanilang mga damit, at ginamit ng may pinag-aralang si Issy ang pagkakataong itago ang lahat ng nasa kanyang tiwaling utak para sa ibang pagkakataon. Habang ginagawa niya iyon, nalaman niya mula kay Zatoji na bukod sa pagkain ng mga damit ng babae, ang mga slime ay halos hindi nakakapinsala.
Pagkatapos ay nagpasya siyang gawing mahiwagang alagang hayop ang slime dahil iyon mismo ang hinahanap niya. Ngunit sa wakas ay nakuha ng mga babae ang slime at agad nila itong sinira na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Nang makitang may slime pa rin si Asha sa kanya, nagmadali siyang yakapin ito upang pigilan ang ibang mga babae na makarating sa kanya. Pagkatapos ay magalang na sinabihan siya ni Rias na umalis na, ngunit tumanggi siya. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla siyang nakuryente ng Sprite Dragon, na kalaunan ay lumapag sa balikat ni Asha. Ipinaliwanag ni Zatoji na ang Sprite Dragon ay umaatake lamang sa mga bagay na kinikilala niyang kaaway, kaya malamang inakala nitong inaatake ni Isi si Asha. Natuwa si Asha sa narinig niya, at nagpasya siyang gawin itong kanyang mahiwagang alagang hayop. Di nagtagal, nakipagkontrata siya rito, at pinangalanan niya itong Rosie dahil nagpapaputok ito ng kidlat. Pagkatapos ay pinuntahan ni Isi si Rosie para tingnan, ngunit pinaputukan lang siya ni Rosie ng kidlat. Pagkabalik nila sa club room, binati siya ni Rias at Aquino sa matagumpay na pagkakaroon ng bagong mahiwagang alagang hayop habang si Rosie ay tahimik na nakahiga sa katawan ni Asha. Dahil sa selos, inaway ni Isi si Rosie, ngunit muli itong nakuryente. Dahil sa inis nito, nangako si Isi na mahuhuli ang isang mahiwagang alagang hayop na magpapamanga sa kanila balang araw. Isang nakakabaliw na gabi, biglang nadatnan ni Isi ang kanyang mga kaibigan na nag-aaway tungkol sa kanyang pagpapakasal. Ang mas malala pa, nakita niya ang kanyang mga magulang na pinag-uusapan kung gaano sila ka-proud na hindi siya naging isang walang kwentang tagahabol ng babae. Pagkatapos ay nakita niya ang damit ni Rias bilang kanyang nobya, na labis niyang ikinagulat. Habang hinahalikan siya nito, bigla siyang nakarinig ng isang baliw na boses na nagsasalita tungkol sa kung paano sila magkasosyo sa krimen. Sinusubukan pa rin niyang intindihin kung ano ang nangyayari. Biglang nanigas ang kanyang kaliwang braso at napasigaw siya mula sa kanyang pagtulog para lamang mapagtanto na isa lamang itong panaginip. Ipinagpatuloy niya ang kanyang unang klase para sa araw na iyon, inaantok pa rin, at sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi siya makatulog ng maayos matapos siyang managinip ng kakaiba. Sa pag-aakalang ito ay isang panaginip na may pinag-aralan, sinabihan siya ng kanyang mga talunan na kaibigan na sabihin ang panaginip, kaya sinabi niya sa kanila na hindi. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Asha sa hindi niya paggising sa kanya ng mas maaga, ngunit sinabihan niya ito na huwag itong pag-isipan. Nang marinig na karaniwang ginigising siya ni Asha, agad na nainas ang kanyang mga kaibigan dahil madali siyang makakuha ng mga babae. Pagkatapos ay nagmakaawa si Motohama sa kanya na makipag-date sa isa sa kanyang mga maiinit na kaibigan. Tumanggi siya noong una dahil mga demonyo naman sila, ngunit nang marinig na makakakuha siya ng access sa isang premium na palabas, pilyo niya silang pinag-blind date kay Miltan at isa sa kanyang mga kaibigan. Bilang bahagi ng kasunduan, palihim nilang pinapasok si Isi sa locker room ng babae para makakuha ng upuan sa harap para makapagpalit sila ng damit. Maya-maya ay may napansin si Kuniko na kakaiba at sinuntok ang locker na kasalukuyang pinagtitinginan ng mga lalaki. Nang bumukas ang pinto ng locker, agad na nahimatay ang kanyang mga kaibigan dahil sa impact at binugbog ni Kuniko si Isi. Pagkatapos ng pambubugbog, pinagaling ni Asha ang kanyang bagbog na mukha at dahil alam na niya ang kanyang kagustuhan, inalok niya itong mag-alis ng suot para sa kanya kung sakaling magustuhan niya itong makita. Agad niya itong pinigilan ngunit inalok din ni Rias na mag-alis ng suot para sa kanya dahil ilang beses na rin niya itong nakitang walang damit. Nagsimula siyang mag-isip, ngunit lalo lamang itong nagselos kay Asha. Matapos umalis sina Isi at ang iba pa sa silid ng club, ipinaalam ni Aquino kay Rias na ang mga survey na kinuha ng mga kliyente na tumawag kay Isi ay pawang may positibong sinasabi tungkol sa kanya kahit na wala siyang kontrata sa kahit sino maliban sa isa kung saan sinamahan siya ni Rias. Ang pagkarinig nito ay nagpaalala kay Rias na baka mawalan ng tiwala si Isi sa kanyang sarili kung magpapatuloy siya ng ganito. Kaya, kailangan niya itong suportahan pa. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Aquino na itigil ang pag-spoil sa kanya at hayaan siyang makahanap ng sarili niyang katayuan. Gayunpaman, pinanindagan niya na siya ang pinuno ng grupo at nagpasya si Aquino na umalis. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo si Isi sa banyo ngunit nakita niya na nasa loob si Asha. Agad niyang sinubukang umalis, ngunit hinawakan ni Asha ang kanyang kamay upang pigilan siya at niyakap siya mula sa likuran, sinasabing gustong-gusto nitong lumapit sa kanya.
Nag-init ang ulo ni Easy dahil sa kalapitan, ngunit naglakas loob siyang pigilan siya at subukang payuhan siya, ngunit nalaman ito ng kanyang ina. Pagkatapos ng kaganapan, sinimulan niyang bigkasin ang pagkakataon kay Buddha laban sa pagkauhaw sa plano, dahil alam niyang isa siyang demonyo. Habang ginagawa ito, biglang nagpakita si Ria sa kanyang silid at nagmakaawa sa kanya na makasesyon siya, na sinasabing apurahan ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang mag-alis ng suot habang si Easy ay natutuwa na pinili nito ang kanyang pagiging talunan sa unang pagkakataon. Di nagtagal, pumaibabaw siya sa kanya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga aset upang maramdaman niya ang kanyang puso at mapagtanto na kinakabahan siya. Pagkatapos ay niyakap niya siya, ngunit bago pa sila makapagpatuloy, si Grafia, ang asawa ng kanyang nakatatandang kapatid, ay biglang nag-teleport sa silid upang pigilan siyang mawala ang kanyang V-card sa isang talunan. Agad niyang ipinagtanggol si Easy, ngunit binigyan lang siya ni Grafia ng damit pantakip sa sarili. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Rias kay Easy dahil sa pag-stress sa kanya bago siya umalis kasama si Grafia. Kinaumagahan, paulit-ulit na iniisip ni Easy ang nangyari kay Rias, ngunit naantala siya ng isang malakas na suntok sa mukha. Lumalabas na galit ang kanyang mga kaibigan na pinag-set up niya sila sa isang taong mukhang karibal na karakter mula sa isang battle manga. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing si Miltan ay isang cute na lalaki lamang na nahuhumaling sa mga mahiwagang babae, ngunit nagalit ang kanyang mga kaibigan dahil sa katotohanang pinag-set up niya sila sa mga lalaking mukhang oso. Habang papunta sa club pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga klase para sa araw na iyon, nalaman niya mula kay Kiba na si Rias ay nahaharap sa ilang mga isyu sa pamilya. At nang makarating sila sa club room, biglang dumating ang isang lalaking mukhang nalulumbay na nagngangalang Razor. Pagkatapos ay ipinakilala ni Grafia si Razor bilang isang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya na siya ring fiancé ni Rias. Di nagtagal, natuon na lang si Razor sa pag-inom ng tsaa habang nilalaro ang buhok ni Rias, ngunit agad na nainas si Rias at ipinaalala sa kanya na wala itong balak pakasalan siya. Dahil sa inis, ipinaalala ni Razor sa kanya na galing ito sa isang makapangyarihang pamilya at nangakong babalik kasama niya sa mundong pinagmulan niya. Mabilis na kumilos si Grafia upang patahimikin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa magkabilang panig na kumalma. Ipinahayag din niya kay Rias na nagpasya ang kanyang pamilya na kung ipipilit niya ang kanyang posisyon, dapat niyang ayusin ang issue sa pamamagitan ng pagdaan sa isang rating game kasama si Razor. Ipinaliwanag ni Kiba sa mga bagong miyembro na ang rating game ay isang laro na katulad ng chess kung saan kailangang lumaban ang mga high-class na demonyo gamit ang kanilang mga servants. Pagkatapos ay kinutya ni Razor si Rias dahil sa kawalan ng karanasan sa laro. At nang makumpirma niya na lahat ng miyembrong naroroon ay mga servants niya, tinawag niya ang kanyang hukbo ng mga servants bilang isang uri ng pagmamayabang. Nang makita sila, nahirapan si Easy na paniwalaan na si Razor ay sapat na mapalad na magkaroon ng isang koponan na puno ng mga babae. Gayunpaman, tinawag ni Razor si Yubolina, isa sa kanyang mga alipin, at hinalikan ito ng marahan bago hinawakan ang kanyang mga aset upang patunayan kay Easy na hindi niya kailanman mararating ang kanyang antas. Nagalit si Easy nang makita ito dahil naniniwala siyang lolokohan ni Razor si Rias kung sakaling makasal ito sa kanya at ipatawag niya ang kanyang boosted gear upang atakihin siya. Bigla siyang pinigilan ni Mira, isang maliit na miyembro ng grupo ni Razor, sa pamamagitan ng paghagis sa kabilang direksyon. Agad na sumugod si Rias sa kanyang tabi, ngunit humingi lang siya ng paumanhin sa pagkatalo bago nahimatay. Dahil sa inis, nangako si Rias na personal niyang tatalunan si Razor habang naglalaro ng raiding game, at sumagot si Razor na aabangan niya ito bago umalis kasama ang kanyang grupo ng mga babae. Kinabukasan, dinala ni Rias ang kanyang grupo sa isang training camp at inutusan silang pumasok sa magandang mansyon upang simulan ang pagsasanay. Pagkatapos ay sumunod sila at nagbihis para sa pagsasanay. At ginamit ni Easy ang pagkakataon upang tanungin si Kiba kung bakit ayaw niya sa mga fallen angels at mga pari. Sumagot si Kiba na minsan nang iniligtas ni Rias ang buhay niya tulad ng pagliligtas niya sa kanya kaya gusto niyang manalo sila para sa kanya. Sa unang aralin, nagharap ang dalawang lalaki sa isang stick fight ngunit natalo si Easy at hinampes siya ni Kiba sa ulo gamit ang kanyang stick dahil sa pagbaba ng kanyang bantay.
Sa pangalawang aralin, sinanay ni Akino sina Issy at Asha kung paano idirekta ang daloy ng aura ng kanilang katawan sa isang lugar upang ituon ang kanilang mahika. Habang mabilis na nagsasanay si Asha, nahihirapan si Issy. Pinayuhan ni Akino si Issy na bumuo ng isang malinaw na imahe sa kanyang ulo upang matulungan siyang malampasan ang hakbang. Pagkatapos ay sinubukan niyang bumuo ng isang malinaw na imahe sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang edukadong isip ay patuloy na nag-iisip kay Akino na walang damit. Sa susunod na aralin, sinanay siya ni Kuniko sa pakikipaglaban, ngunit ginawa lamang niyang punching bag si Issy. Pagkatapos ng sesyon, napagtanto ni Issy na isa lamang siyang mahinang talunan na walang kasanayan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Kuniko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalidad at ang kanyang sariling espesyalidad ay maaaring dahil lamang sa pagiging edukado niya. Nang dumating na ang oras para sa susunod na aralin, inutusan ni Rias sina Issy at Asha na magluto bago siya umalis. Pagkatapos ay ginamit ni Asha ang kanyang mahika upang painitan ang tubig habang si Issy ay nakatutok sa pagbabalat ng mga sibuyas. Habang nakatitig siya sa mga sibuyas, sinimulan niyang isipin ang malaki na asset ni Akino hanggang sa biglang magbalat ang mga sibuyas. Nagulat siya, hawak niya ang isang patatas at inisip ang mga melon nito para lang magbalat din ang patatas. Naalala niya na ang huling beses na nakontrol niya ang kanyang kapangyarihan ay noong inisip niya ang walang damit katawan ng isang babae. At sa realisasyong iyon, sinimulan niyang gamitin ang kanyang isip para magbalat ng maraming sibuyas at patatas hanggang sa matawag ni Asha ang kanyang atensyon kung paano niya ginawang tambakan ng basura ang kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, umupo sila para sa hapunan at sinimulan niyang isipin ang mga babae na walang damit hanggang sa maghinala si Kuniko sa kanya at mabilis niya itong itinanggi. Pagkatapos ay tinanong ni Rias ang tungkol sa kanyang unang araw ng pagsasanay at nang sumagot siya na siya ang pinakamahina, pinayuhan siya nito na ang kanyang boosted gear ay sapat na upang protektahan siya. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan ang kanyang sarili at huwag hilahin pababa ang iba. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Asha, ngunit sa kaibuturan niya ay plano rin niyang protektahan si Asha mula nang ipakilala niya ito sa grupo. Pagkatapos ng hapunan at natulog na ang lahat, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Asha at nagmakaawa rito na pahiramin ang isa sa mga damit nito. Pagkatapos makuha ang mga damit, tumungo siya sa kakahuyan upang magsanay sa pagpunit ng mga damit gamit ang mahika. Dahil sa kuryosidad, tumakbo si Asha papasok sa kakahuyan upang makita kung ano ang ginagawa nito sa mga mahahalagang damit nito, ngunit aksidente itong napasok ng babaeng ito sa kanyang spell na ginagawa. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Rias ang ugnayan sa pagitan ng mga demonyo, ng mga fallen angel, at ng Diyos sa mga miyembro ng kanyang grupo, at kung paano ito nauugnay sa laro ng pagsalakay. Tila, ang tatlong grupo ay nagdigmaan ng walang hanggan at walang sino man ang lumabas na nagwagi. Natapos lamang ang digmaan na may mga nasawi sa lahat ng panig, at ang mga demonyo ang labis na naapektuhan. Sa lahat ng 72 matibay na haligi sa pamilya ng demonyo, ang huling lalaking natitira ay ang kanyang pamilya, ang pamilya ni Suna, at ang pamilya ni Razor. Ipinaliwanag din niya na binubuhay muli ng mga demonyo ang mga tao bilang kanilang mga lingkod dahil unti-unting nalalanta ang mga demonyo. Ipinakilala ang Raiden game upang sanayin ang mga servant sa kategorya upang magkaroon sila ng tunay na karanasan sa labanan at mabigyan din ng pagkakataon ang kanilang mga master na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos niyang mag-lecture, nagpaalam si Akino para magtimpla ng tsaa para sa grupo at nagpasya si Asha na sumama, ngunit pinigilan siya ni Issy sa kalagitnaan upang humingi ng tawad para sa nakaraang gabi. Pagkatapos ay tinanong ni Rias si Asha kung ano ang alam niya tungkol sa exorcism habang siya ay nasa simbahan. Di nagtagal, binigyan niya sila ng isang maikling presentasyon kung paano ipinagbabawal para sa mga demonyo na hawakan ang banal na tubig at kung paano rin nila dapat iwasan ang Biblia. Bagamat namimiss niya itong basahin dahil siya ay naging isang demonyo na ngayon, at nang sinubukan niyang buksan ito para magbasa ng kaunti, bigla siyang sumakit ang ulo na pumihil sa kanya na magpatuloy. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Issy ng kanyang silid dahil nahihirapan siyang makatulog, ngunit nakasalubong niya si Rias. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa tungkol sa paparating na laro, at ipinaalam niya sa kanya kung gaano kalakas ang pamilya ni Razor, kaya't taglay pa nila ang kapangyarihan ng immortalidad. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Issy sa pagsasalita nang bumisita si Razor, kaya napilitan siyang sumali sa laban,
ngunit tiniyak niya sa kanya na lalabanan niya sana siya kahit ano pa man ang mangyari. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit tutol siya sa kasal, at sumagot siya na dahil gusto niyang pakasalan ang isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nangako siyang mamahalin siya anuman ang pangalan at ranggo nito dahil siya ang kanyang numero uno, ngunit sinabihan lang siya nito na hayaan silang ituon ang kanilang atensyon sa laban na hinaharap. Ang marinig ang tungkol sa laban ay nagpabukas sa kanya tungkol sa kung gaano siya napatunayang walang silbi sa panahon ng pagsasanay, ngunit inihiga lang niya ang ulo nito sa kanyang katawan at nangakong bibigyan siya ng kumpiyansa, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay pakalmeyan ang kanyang katawan at isipan. Nang sumunod na umaga habang nagsasanay, inutusan niya itong gamitin ang kanyang boosted gear upang makipaglaban kay Kiba. Ipinatawag niya ang gamit, ngunit patuloy siyang inuutusan nitong palakasin ang gamit hanggang sa mapalakas niya ito ng 12 beses. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na hindi niya ito mapapalakas sa ganoong antas kung hindi dahil sa kaunting pagsasanay na kanyang pinagdaanan sa kampo. Gamit ang naipon na tulong, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kay Kiba at habang ginagawa ito, nagpakawala siya ng isang pagsabog na nagpabagsak sa isang kalapit na bundok. Pagkatapos nito, tinanong ni Rhea si Kiba tungkol sa laro. Kinumpirma ni Kiba na handa na si Izzy. Kaya, humarap siya kay Izzy upang ipaalam sa kanya na siya ay isang mahalagang salik sa laro at ang kanyang lakas sa pag-atake ay lubos na makakaimpluwensya sa daloy nito. Lahat ay tumitig sa kanya ng may pagmamahal, ngunit biglang bumalik sa isip ni Rhea ang sinabi niya tungkol sa pagiging numero uno niya, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang sumunod na linggo, matiyagang nakaupo si Izzy sa kanyang silid at naghihintay sa laro, na magsisimula sa loob ng 1 oras, ngunit binisita siya ni Asha na nakasuot ng kanyang damit madre. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito para sa suporta sa moral, tinanong kung palagi ba siyang nasa tabi niya habang naglalaro, at kinumpirma niya na gagawin niya iyon. Di nagtagal, nagkita silang lahat sa club room, at pumasok si Suna kasama ang vice-presidente ng paaralan, kaya't nalilito si Izzy. Ipinaliwanag ni Rhea na sila ang mamamahala sa pag-broadcast ng laro sa parehong pamilyang kasangkot. Agad na sumama si Grafia sa kanila upang ipaalam sa kanila na dadalhin sila sa larangan ng digmaan kapag malapit nang magsimula ang laro. Pagkatapos ay nagpaalam si Suna na babalik sa silid ng konseho ng estudyante para pamahalaan ang pag-broadcast. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binalaan niya itong mag-ingat dahil tiyak na maglalaro ng marumi si Razor. Ipinaalam din ni Grafia kay Rhea na manunood ang kanyang kuya sa laban, na medyo nagpaalala sa kanya. Maya-maya, isang mahiwagang bilog ang nabuo at lahat sila ay tumuntong dito upang dalhin sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, napagtanto nila na nasa club room pa rin sila at nagtataka kung nabigo ang teleportasyon. Pagkatapos ay nagbigay si Grafia ng isang anunsyo upang ipaalam sa kanila na siya ang itinalagang hurado para sa laban at sila ay nasa isang replika ng kanilang paaralan. Upang kumpirmahin, binuksan ni Izzy ang pinto at napagtanto nilang lahat na sila ay nasa isang Ultimate Universe. Pagkatapos ay nalaman nila na si Razor at ang kanyang mga babae ay nasa opisina ng punong guro, kaya kung sasalakayin nila ang kanyang teritoryo, sila ay mapopromote. Maya-maya, opisyal na nagsimula ang laro at sinabihan ni Razor ang kanyang mga babae na huwag magmalasakit sa kanila dahil gusto niyang masira ang pride ni Rhea. Samantala, pinag-usapan ni Rhea at ng kanyang mga miyembro ang pinakaligtas na estratehiya na magagamit nila upang makarating sa opisina ng punong guro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Kiba na dumaan sila sa gym dahil ito ang nasa gitna ng paaralan upang tingnan kung may mga babae ni Razor na nakaposisyon doon, at pumayag si Rhea dahil parang isang tactical na kalamangan ito. Nang maayos na iyon, inutusan ni Rhea sina Kuniko at Kiba na maglagay ng mga bitag sa kakahuyan, at sumunod sila. Inutusan din niya si Akino na gumamit ng mahika ng Elukori sa kakahuyan at sa langit sa itaas nila matapos mailagay ang mga bitag ni Kuniko at Kiba at sumunod siya. Pagkatapos ay hiniling ni Izzy ang misyon niya at ni Asha. Kaya ipinaalam sa kanila ni Rhea na si Asha ay sasamahan niya dahil siya ang itinalagang nurse na naka-standby dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling, at para kay Izzy hiniling niya sa kanya na humiga sa kanyang kondongan na ikinagulat niya. Sumunod siya at agad siyang pumasok sa alapaap kahit na nasa kalagitnaan sila ng isang mahalagang laro. Hindi nagtagal ay nagsimulang umiyak ang talunan na lalaki at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuwa siya na ipinanganak siya. Samantala,
patuloy na naglalagay ng mga bitag sina Kuniko at Kiba sa kakahuyan habang ginagamit ni Akino ang illusory spell. Pagbalik sa club room, biglang nakaramdam si Issy ng panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, at natutunan niya mula rito na ito ay ang kanyang sariling likas na lakas na nakuha niya nang gamitin ito ang natitirang bahagi ng kanyang pon upang buhayin siya. Gayunpaman, kakailanganin niya ang kanyang boosted gear at isang matibay na katawan upang mapaglabanan ang lakas, kaya naman sinasanay siya nito ng husto. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong huwag maging mahinahon sa mga kalaban kahit na sila ay mga babae at nangako siyang ipagmalaki ito. Nang sandaling iyon, ipinaalam ni Akino sa kanya sa pamamagitan ng shared transceiver na natapos na ang paghahanda. Kaya, pumasok siya sa leader mode at nagsimulang magbigay ng mga utos. Di nagtagal, ang bawat miyembro ng grupo ni Rias ay pamwesto na at sina Kuniko at Issy ay tumungo sa gym ngunit nakita nila sina Mira, Shuailen, at dalawang kambal na nagngangalang Tu at Andel na naghihintay na sa kanila. Agad na naramdaman ni Kuniko na magiging mahusay sa pakikipaglaban si Shuailen. Nagyabang si Issy na kaya niya itong kalabanan gamit ang kanyang boosted gear, ngunit sinabihan siya ni Kuniko na iwan si Shuailen sa kanya habang kakalabanin niya ang iba. At nang maayos na iyon, sinugod nila ang mga ito. Habang nagaganap ang laban, hiniwa ni Shuailen ang damit ni Kuniko, kaya naaga ang atensyon ni Issy, ngunit inihagis siya ni Mira sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Kuniko ang laban at nauwi sa pagsuntok kay Shuailen sa tiyan. Nagulat si Shuailen, tinanong niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit mahinahon lamang na sumagot si Kuniko na siya ay servant ni Rias. Samantala, hinabol ni Neil at Nel si Issy, ngunit nakita niya si Mira na nakaharap sa kanya, ngunit mabilis niyang naiwasan ang atake nito bago pa man ito makalapit sa kanya habang patuloy na hinahabol siya ni Neil at Nel. Pagkatapos ay naglunsad siya ng kontra-atake sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang boosted gear. Pagkatapos nito, pinabagsak niya si Neil at Nel. At nang sinubukan siyang atakihin ni Mira, naiwasan niya ang atake nito at sinuntok siya bilang tugon. Kahit na ganoon, tumayo ang mga babae upang harapin siya muli, ngunit inilunsad niya ang kanyang bagong teknik na nag-iwan sa mga babae na walang saplot bago tumawa na parang isang edukadong kakatwa. Pagkatapos ay naalala niya ang oras na pumasok si Asha sa kanyang spell at nauwi siya sa pagsabog ng mga damit nito. Mula noong araw na iyon, palaging nag-aalok si Asha na tulungan siyang magsanay ng teknik sa kanya hanggang sa maging perpekto siya. Di nagtagal, tinanong siya ni Rias at kinumpirma niya na maayos ang lahat. Kaya hinimok sila ni Rias na magpatuloy sa susunod na plano. Paglabas ng gym, nakita ni Issy at Kuniko si Akino sa full fight mode na nakikipag-ugnayan na sa ilan sa mga babae ni Razor. Nang makitang kontrolado na ang lahat, inalok ni Issy ang kanyang kamay kay Kuniko para matingnan nila si Kiba, ngunit tumanggi siyang hawakan ito dahil naniniwala siyang isa itong cultured na lalaki. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng mag-isa habang sinusubukan ni Issy na habulin siya ngunit nabangga siya ng isang pagsabog na nagpawala ng malay sa kanya. Agad na sumugod si Issy sa kanya habang si Yubolina, na responsable sa pagsabog, ay napangiti lamang mula sa kanyang pinagmamasdan. Nang makitang si Yubolina ang responsable sa pag-atake, agad na nagalit si Issy, ngunit tahimik na tinawag siya ni Kuniko para pag-usapan kung paano niya sana mas nakatulong pa siya bago tuluyang nawala. Dahil sa inis, inutusan niya si Yubolina na makipagkita sa kanya para makapaglaban sila. Ngunit mabilis siyang sinabihan ni Rias na kumalma dahil kakalabas lang ni Kuniko sa larangan ng digmaan simula nang matamaan siya. Kaya hindi siya sawi gaya ng iniisip niya. Pagkatapos ay inatake siya ni Yubolina, ngunit hinaranggan siya ni Akino at sinabihan siyang harapin ang iba habang kaharap niya ito. Sumunod siya at tumakbo palayo ngunit bigla siyang sinunggaban ni Kiba at pareho silang nagbuklod dahil sa malungkot na pag-alis ni Kuniko. Pagkatapos ay nangako silang mananalo sa laro nang biglang gumambala si Rias sa kanila upang ipaalam na siya at si Asha ay nagpaplanong maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa pangunahing base ni Razor. Kaya, kailangan nilang abalahin ang atensyon ng mga babae ni Razor hanggat maaari. Nag-aalala si Kiba na maaaring masyadong mapanganib ang hakbang na ito, kaya ipinaalam niya sa kanya na ang dahilan ng kanyang plano ay upang mawala ang sigla ni Razor sa pakikipaglaban. Dahil dito,
Pinuntahan sila ng dalawang lalaki upang hilahin palabas at ang kabalyero ni Razor, isang babae na nagngangalang Carlamagne, ay lumapit sa kanila nang may determinasyon na gawin silang barbecue. Dahil si Kiba ang kabalyero ni Rias, nagpasya siyang harapin ito sa isang labanan, at nagsimula ang dalawa ng isang matinding laban. Nang maisip ni Issy na ang kailangan lang niyang gawin ay magsilbing manunood at panoorin silang maglaban, maraming babae ang lumapit sa kanya ng sabay-sabay. Nang makitang ipinadala na ni Razor ang lahat ng kanyang mga babae sa dalawang lalaki, mabilis na ginamit ni Rias at Asha ang pagkakataong ito upang tumungo sa opisina ng punong guro upang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Isa sa mga babae ang nagsimulang kutsain si Issy, na siyang dahilan ng kanyang galit na paglulunsad ng kanyang boosted gear. Ngunit sinabi ng babae na hindi ito lumalaban at tinawag si Isabela, isang kapwa-miyembro. Sa halip, lumapit si Isabela upang labanan siya. Ngunit habang iniiwasan niya ang mga atake nito, nagtataka siya kung bakit hindi sumasali sa laban ang matalas na dila na babae, ngunit nalaman niya na ito pala ang tunay na kapatid ni Razor. Pagkatapos ay patuloy niyang iniiwasan ang atake ni Isabela hanggang sa suntukin siya nito. At kahit na patuloy siyang binubugbog nito ng husto, tumanggi siyang lumaban dahil nagkakaroon na siya ng sapat na lakas para sa kanyang boosted gear. Napansin din ni Isabela na naiiba siya sa huli. Lubos siyang dinurog ni Mira at pinuri ang pagsasanay ni Rias. Samantala, ipinagpatuloy ni Kiba at Carlamagne ang kanilang matinding laban. At habang patuloy niyang binabali ang kanyang mga espada, patuloy din siyang bumubuo ng isa pa dahil may kakayahan siyang lumikha ng anumang mahiwagang espada na gusto niya. Nag-ambala rin si Issy sa kapangyarihan ni Kiba, na siyang dahilan kung bakit sinuntok lang siya ni Isabela sa mukha dahil sa pagkawala ng pokus. Pagkalipas ng ilang segundo, gumana ang kanyang boosted gear, at naglunsad siya ng isang malakas na putok na halos hindi niya natakasin. Nang makita kung gaano kadelikado ang kanyang gear, sumugod si Isabela para sirain ito, ngunit ginamit lamang niya ang kanyang espesyal na teknik sa kanya. Pagkatapos nito ay tinignan niya ang kanyang katawan sa kanyang alaala para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay ginamit niya ang boosted gear upang ilunsad ang huling pag-atake sa kanya, at agad siyang nawala. Samantala, sa wakas ay nagkita sina Rias at Asha kay Razor, ngunit sa kasamaang palad, inaasahan na sila ni Razor. Inambush din ng kapatid ni Razor at ng iba pang mga babae ni Razor si Issy, at sabay-sabay nilang inatake siya. Tinawag siyang talunan dahil hinayaan niyang diktahan ng kanyang edukadong isip ang kanyang teknik sa proseso. Habang patuloy nila siyang inaatake, biglang naglunsad si Razor ng isang sorpresang pag-atake kay Rias, na naging dahilan upang tawagin siya ni Issy, ngunit sumagot siya na magaling siya at dapat siyang mag-focus sa pagkatalo sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay sumunod siya at patuloy na ipinagtatanggol ang sarili mula sa isa sa mga babae na umaatake sa kanya. Habang ginagawa ito, inactivate niya ang kanyang boosted gear sa ultra mode para lamang makita niyang nag-upgrade na ang gear. Humanga sa kanyang nakita, tinawag niya si Kiba na palayain ang kanyang sariling sacred gear at agad na sumunod si Kiba, kaya naman ang espada ni Kiba ay nakakonekta sa kanyang boosted gear. Dahil dito, ang gear ni Issy ay naglabas ng maraming espada na nagsimulang pumaslang sa iba pang mga babae ni Razor na nasa laro pa rin ng sabay-sabay. Dahil sa tuwa, nagpatuloy siya sa pagsasaya, para lamang makita niyang natanggal na si Akino. Habang sinusubukan pa ring ay proseso kung paano ito nangyari, bigla niyang nakita na natanggal na rin si Kiba, para lamang malaman niya na ito ay gawa ni Yubolina. Samantala, galit na naglagay si Rias ng spell kay Razor bilang ganti sa pagkatalo sa mga miyembro ng kanyang grupo. Ngunit nakaligtas si Razor sa pag-atake at binalaan siyang mag-ingat. Habang nangyayari ito, mabilis na ipinaalam ni Yubolina sa kapatid ni Razor na kinailangan niyang gamitin ang mga Phoenix Tears para tapusin ang mga miyembro ng grupo ni Rias. Si Issy, na nakikinig sa usapan, ay nagsabing sila ay nandadaya, ngunit ipinaliwanag ng kapatid ni Razor na mayroong patakaran na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ito ng 2 beses sa laro at ipinagmalaki kung paano ang kanyang pamilya lamang ang makakagawa ng bagay na iyon. Nang marinig ito, nagmadali si Issy sa rooftop upang tulungan si Rias at Asha, ngunit sumama rin si Yubolina kay Razor at humingi ng pahintulot na talunin sila. Dahil sa inis, naglunsad si Rias ng maraming pag-atake kay Razor, ngunit gaya ng dati, wala itong epekto sa kanya at pinayuhan niya itong magbitiw na. Gayunpaman, tumanggi siya. Kaya,
sinabihan ni Razor si Yubelina na ituloy ang plano. Samantala, pinagaling ni Asha ang pinsalang natamo ni Izzy sa kanyang laban, at nagpasalamat siya rito. Hindi nagtagal ay pinutol ni Yubelina ang kanilang bonding moment upang mag-cast ng spell kay Asha, ngunit pinrotektahan siya ni Izzy habang mabilis na sumugod si Rias para tingnan kung ayos lang siya, ngunit nakita niyang hinimatay lang ito. Bagamat hindi gumana ang pagpuksa kay Asha, natuwa si Razor na hinimatay ito at hindi na magagamot ang mga pinsala ni Rias at Izzy. Sumugod si Izzy papunta kay Razor, ngunit nadapa ito at natamba sa kalagitnaan. Pagkatapos ay samuka siya ng dugo dahil nasobrahan niya ang paggamit ng kanyang boosted gear. Nagalit si Rias nang makita ito, at nagpatuloy siya sa pag-atake kay Razor, ngunit patuloy lang na binabago ni Razor ang kanyang sarili. Determinado si Izzy na protektahan sina Rias at Asha, mahina siyang tumayo upang ipagpatuloy ang laban, ngunit ikinagalit ito ni Razor at tuluyan na niya itong tinapos. Mabilis na tumakbo si Rias upang pigilan si Razor sa pagtatapos kay Izzy at ipinaalam kay Razor na tatanggapin niya ang pagkatalo, na lubos na ikinagulat ni Izzy. Kinabukasan, nagising si Izzy mula sa isang kakaibang panaginip kung saan biglang sinabi sa kanya ng isang dragon na siya ay naninirahan sa kanyang kaliwang braso. Nang sandaling iyon, binisita siya ni Grafia at kinumpirma sa kanya na nanalo si Razor sa laro. Gayunpaman, ayaw niyang maniwala na sumuko si Rias at ipinaalam sa kanya ni Grafia na iyon ay dahil malapit na siyang tapusin ni Razor. Dahil hindi na niya matandaan ang nangyari, nagsimula siyang mag-isip ng mabuti upang maalala ang nangyari. Ngunit ang tanging naaalala niya ay isang umiiyak na Rias, na pumupuri sa kanya para sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak dahil sa palagay niya ay kasalanan niya ang pagyayabang bago magtanong tungkol sa iba. Sumagot siya na si Asha ang namamahala sa pag-aalaga sa kanya, ngunit ang iba ay dumalo kay Rias para sa kanyang engagement party kay Razor. Nang marinig ito, naalala niya ang oras na sinabi niya sa kanya na gusto niyang pakasalan ang isang taong tunay na nagmamahal sa kanya, at agad siyang nalungkot dahil binaygo niya ito. Ipinaalala sa kanya ni Grafia na sinusunod lamang ni Rias ang desisyon ng kanyang pamilya, kaya dapat niyang itigil ang syndrome ng pangunahing tauhan. Gayunpaman, naniniwala siyang pinipilit si Rias sa isang kasal na ayaw niya, at ang katotohanan na ito ay isang parang walang galang na labahan na kailangan niyang pakasalan ay nakakainis sa kanya. Nang makita ang kanyang saloobin, pinuri siya ni Grafia dahil palagi siyang nagpapakita ng kanyang puso at inabutan siya ng isang card na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa na magagamit niya upang i-teleport ang kanyang sarili sa engagement party. Sa pag-aakalang ito ay para maging kanyang tagapag-alaga, tumanggi siya. Ngunit matapos malaman na gustong-gusto ng nakatatandang kapatid ni Rias na salakayin niya ang party at bumalik kasama si Rias, tinanggap niya ito. Matapos umalis si Grafia, pumasok si Asha sa silid at nang makita ang isang malusog na si Izzy, nagmadali siyang yakapin ito dahil inakala niyang masasawi ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at sinabihan na pipiliin niya si Rias para lamang magmakaawa si Asha na isama siya. Gayunpaman, tiniyak niya rito na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsunod sa kanya at nangakong babalik kasama si Rias. Samantala, naghahanda si Rias para sa kanyang engagement party, nagtataka kung bakit kailangan niyang magbihis na parang naglalakad siya sa aisle. Pagkatapos ay sumagot si Razor na ito ang perpektong damit upang ipakita sa mundo ng demonyo ang matibay na ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Ipinaalam din niya rito na ang kanyang tunay na damit pangkasal ay magmumukhang nararapat sa isang pulang carpet ng Met Gala bago umalis. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, sinabihan siya ni Rias dahil sa kawalan ng magandang panlasa sa mga damit bago naalala kung paano muntik nang mawala ang buhay ni Izzy sa laro at kung paano niya sinisi ang sarili sa muntik nang mawala siya. Samantala, ang bulwagan para sa engagement party ay puno ng mga mahahalagang dignitaryo mula sa malalayong lugar, at ipinagmalaki ng kapatid ni Razor kung paano nanalo ang kanyang nakatatandang kapatid ng isang nobya sa pamamagitan ng isang rating game. Di nagtagal, ipinaalam ni Razor ang kanyang presensya upang opisyal na salubungin ang mga bisita sa kanyang engagement party. Ipinatawag niya si Rias upang ipakita ang mga bisita bilang kanyang fiancé, ngunit biglang pumasok si Izzy upang guluhin ang party. Pagkatapos ay ipinagmalaki ng talunan na lalaki kung paano niya pag-aari ang V-card ni Rias, at biglang inutusan ni Razor ang kanyang mga gwardya na kunin siya. Nang makita ito, nagmadali sina Aquino, Kuniko,
at Kiba upang tulungan ang kanilang matalik na kaibigan, si Easy. Nagpasalamat si Easy sa kanilang tulong. At habang sinusubukan pa ring intindihin ni Razor ang nangyayari, biglang ipinaalam ng nakatatandang kapatid ni Rhea si Serzok at isa sa mga servants ang kanyang presensya at pinuri si Razor sa paggawa ng rating game na kawili-wiling panoorin, kahit na ang halos hindi pagkapanalo laban sa kanyang walang karanasang kapatid ay medyo mahirap. Ipinaalam din niya rito na gusto niya ng isang bagay na bongga para sa engagement party ng kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya naman nagbigay siya ng invitation card kay Easy dahil gusto niyang makita ang kapangyarihan ng dragon na kanyang inaangkin. Hinamon niya sina Razor at Easy na maglaban. Nangako si Razor na susunugan niya si Easy bago siya maging isang lalaking may asawa, ngunit hiniling lang ni Easy kay Rias kapalit ng pagkapanalo sa laban. Di nagtagal, nagsimula ang laban ng dalawa, at upang ipakita na seryoso siya ginamit ni Easy ang tulong ng dragon sa kanyang kaliwang braso upang baguhin ang kanyang sarili bilang isang mababang budget na Iron Man bago gumawa ng isang ipinagbabawal na magic move upang ilunsad ang isang pag-atake kay Razor, ngunit hindi ito natamon si Razor. Nagulat sa kanyang kapangyarihan at bilis, nagtaka si Razor kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon at sinugod siya, kaya't nagbanggaan silang dalawa. Habang natamba siya sa lupa, napagtanto ni Easy na magaling pala talaga si Razor sa pakikipaglaban dahil luto na sana siya kung wala ang baluti. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaway hanggang sa biglang samuka ng dugo si Razor dahil hinampas siya ni Easy ng isang krus na hiniram niya kay Asha. Habang si Razor ay masyadong abala sa pakikipaglaban, nang makitang hindi siya naapektuhan ng krus, kinumpirma ni Razor na malamang ay pinalitan niya ang kanyang braso ng dragon. Nagpatuloy si Easy sa paglulunsad ng huling atake, ngunit nawala ang kanyang baluti sa kalagitnaan dahil naubusan na siya ng itinakdang oras para gamitin ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang dragon na nagbigay sa kanya ng baluti kung ano ang gusto niyang kapalit ng baluti, ngunit ipinaalam sa kanya ng dragon na masyadong mahina ang kanyang katawan para angkinan ito. Mabuti na lang at nailipat na ng dragon ang ilang kapangyarihan sa kanyang boosted gear. At habang lumalaban siya, biglang hinawakan siya ni Razor at nangakong patulugin siya magpakailanman. Pagkatapos ay binuksan ni Easy ang holy water na dala niya at ibinuhos ito sa kanya bilang isang uri ng depensa, na naging dahilan upang agad na maluto ang ulo ni Razor. Gamit ang lahat ng mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang mga kaibigan, sinuntok ni Easy si Razor sa tiyan, at agad na napaluhod si Razor. Ngunit bago pa man maibigay ni Easy ang huling suntok, hinaranggan siya ng kapatid ni Razor. Nang sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang paligsahan, kaya nawalan ng balanse si Easy. Mabilis na nasalo ni Rias si Easy bago pa man ito matapos at nagpasalamat sa pagliligtas dito. Pagkatapos ng laban, umalis si Easy kasama si Rias sakay ng isang griffin. Pagkaalis, tinawag siya ni Rias na isang walang isip dahil sa pagkawala ng braso nito dahil sa kanya, ngunit natuwa lang siya na nabawi niya ito at nangako siyang palagi siyang ililigtas anumang oras na nasa panganib siya.